Naniniwala na ba kayo na ang isang matandang katulad niya ay nakagagawa niyan? Pwes, mga kaibigan, narito ang katibayan. Nasa harapan niyo ngayon si Tandang Augusto. Isang matandang 120 taong gulang na, ngunit nakapagsasayaw pa rin at nakatatalon. Dahil ito sa gamot ni Dr. Bellman na kung tawagin ay ningning na ang buhay. Ito'y pinagbibili ng medyo may kamahalan, subalit sinisiguro ko na ang gamot na ito ay mabisa. $5 mga kaibigan, kapalit ng inyong hindi pagtanda. Ginoo, bigyan niyo ako ng isa. Sandali lamang, Ginoo. May sakit ang asawa ko. Kailangan kong gamot na yan para ipainom sa kanya. Ganun ba? Makinig kayo sa akin, ano? Kaunti lamang ang painom mo sa kanya. Timpatak lamang at sinisiguro ko sa inyong gagaling siya. Ilang araw bago ito magkabisa. Pero sinisiguro ko sa inyong gagaling at gagaling siya. Salamat! Ginoo, bukas subay, narito pa rin kayo, ha? Aba, ay siyempre, narito pa rin kami dahil hindi kami katulad ng iba nagtitinda dyan na nanlilin lang lamang. Titigil kami dito sa inyong bayan ng 1 linggo. 1 linggo po, Mama. Aba, maganda po yan, ha? Tama po kayo, 1 linggo. Dito kami titigil upang patunayan sa inyo na kami ay hindi manlilin lang. Kaya mga kaibigan, lapit-lapit kumuha na kayo at baka kayo ay maubusan ng gamot ni Dr. Bellman na ningning ng buhay. Aba, teka, kung $5 masyado pong mahal yan, Ginoo. May kumabisa naman eh. Tama lang yun. Kumabisa naman talaga. Bumili nga si Ginoong Hendrik. Malalaman din natin kung mabisa nga. Mga kaibigan, basahin muna ninyo ito at saka kayo magpasya. Ito naman ang sa inyo. Mga kaibigan, hindi ko kayo pinipilit. Inuulit ko po, hindi ko kayo pinipilit. Binata, dala mo na ba ang iyong pera para pambili ng gamot? Hindi po ako binigyan eh. Bakit daw? Hindi mo ba sinabi na para sa'yo babawasan kong halaga? Huwag po kayo magagalit. At bakit naman? Ang sabi po ng tiya ko, dinadaya lang daw po niyo ako. Ganun ba? At ano naman sa palagay mo, binata? Palagay ko po mabisa ang gamot. At gusto mong inumin ang gamot, hindi ba? Kung ganun ay pilitin mong yung tiya. Hala, sige, Augusto. Tayo na at magpapahinga pa tayo. Bakit ba gustong-gusto mo ng gamot na yon, Tom? Naku, Hak. May beke si Sid ngayon eh. Ayoko nga maawa. Sabi nung mama, hindi ako magkakasakit pag uminom ako ng gamot na yon. Bata! Tawag niyo po ako? Ano nga pala ang pangalan mo? Tom po. Kung gayon, gusto mo ba ng gamot talaga? Opo, talaga po. Pwes, meron akong kaunting ipagagawa sa'yo. Ano po yun? Meron ako ditong 100 patalastas at ang ibig ko'y ipamigay mo ito sa mga bahay-bahay. 100? Wag mo itong iahagis, ha? Ang ibig ko'y iabot mo to ng personal. Kapag ito'y nagawa mo, bibigyan kita ng 1 bote ng gamot ni Dr. Bellman. Gagawin ko po. Abay, dapat. Kailangan tuparin mo to kung hindi susumbong kita sa hepe dahil meron tayong kasunduan. Tutuparin ko po. Sandali, mga 1 araw siguro bagong matapos yan, Tom. Tutulungan mo ako, di ba? Ako? Saka ikaw, Ben. Tutulungan kita. Ibibigay ko sa iyo ang gamot kapag natapos mo ng lahat yan. Opo. Ay, siyak na pala, boy. Nako, tatawagin ko si Hepe kapag gumawa ka ng gulo dito. Hindi po magugulo. Bibigay lang po ako sa inyo. Ito po, basahin nyo. Ito, Sige, alis. Ay! Tulong! Ay! Ano na, Ben? Padre, basahin niyo po ito, oh. Ay, maraming salamat.
Sandali, Iwan niyo po Tom. ako, Sandali, Tom. Dr. Richard. Hindi kita mapapayagan. Bakit ka namimigay ng ganitong patalastas? Ito'y salat sa katotohanan. Tumigil ka na. Dahil po inutusan po ako. Ang gamot na nakalagay dito'y hindi nagpapagaling. Sabi po sa akin, hindi po ako magkakabeke pag ininom ko ang gamot na ito. Kalokohan. Hindi niyo po malalaman hanggat di niyo po sinusubukan. At iinumin mo nga ba ito? Huwad na gamot ito. Huwad. Iinumin ka po! Tom! Sandali! Tom! Anong ning ng buhay? Hoy, sandali, bata. Ijojo. Bigyan mo nga ako ng isa niyan. Akin na. Opo. Ito po. Ningning ng buhay ni Dr. Bellman. Patalastas ng gamot. Sino tinitingnan mo? Si Injan Joe. Huh? Oo nga no. Ilang linggo rin siyang wala dito no, Tom. Ha? Yung iba, umuwi na. Uuwi na rin ako. Ayoko na, gabi na eh. Salamat. Naipamigay mo ba lahat? Oo, Tom. Maaari mo nang kunin ang gamot at maaari mo na siyang inumin. Bahala ka na ron. Salamat, Ben. Sige, bukas na lang. Kukunin ko na ngayon ang gamot. Saan po ang silid nung nagtitinda ng gamot? Sa silid bilang 3. Wala sila dyan. Nasaan po sila? Nagiinuman doon sa kabila. Inuman po. Papasok ka sa loob niyan, Tom? Eh, paano ko makikita yung mama? Siyempre, papasok ako. Hindi sila nagpapapasok ng bata dyan, Tom. Minsan nga pumasok ako at pinalabas ka agad ako. Sino nagpalabas sa'yo? Yung tao nagbibili ng alak. Hindi naman ako iinom ng alak eh. Gusto ko lang makita yung mama. Papasukin kaya niya ako kung yun yung sasabihin kong dahilan? Hoy, huwag kayong humarang dyan. Susubukin ko na rin. Dito na lang ako, Tom. Sige, papasok na ako. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Bawal ang mga bata rito. Hindi po ako iinom ng alak. Dapat nasa bahay na ang batang katulad mo. Umuwi ka na. Huwag ka na ulit papasok dito. Bata ka. Sabi ko na sa'yo Hindi man lang niya ako pinakinggan. Nasa loob ba yung mama? Oo, nasa kabilang dulo at may kausap. Hindi man lang nga ako tinignan eh. Eh di, dapat siguro maghintay ka na hanggang bukas. Kasi baka may beke na ako bago ko pa mainom yung gamot na pinagbibili niya. Eh, hindi ka nga makapasok-pasok dun eh. Alam ko na kung ano. Ano? Makikiusap ako sa sino mapapasok. Nasabihin sa kanyang hinihintay siya ni Tom Sawyer dito sa labas. Oo. Kung makakakita ka ng taong gagawa ng para sa'yo, Tom, Meron din naman siguro, Hak. tingnan natin. Ito naman, may tao rin dyan. Kasi maaga pa para uminom ng alak. Sa amin, naghahapunan na sila ngayon. Magagalit ang tiya mo sa'yo, Tom. Di bale, paghihintay pa ako ng konti. Nagugutom na rin ako. Palagay ko, dito na rin ako maghahapunan. Tama ka. Siya ba talaga ang pakikiusapan mo, Tom? Ha, sa palagay ko, hindi.
Maba, hindi ba ikaw yung batang nagbibigay ng patalastas kanina? Anong ginagawa mo rito? Huwag mong sabihin kabata-bata mo pa ay gusto mo na rin maging manginginom, ha? Tia Polly, Anong oras na ba sa akala mo, ha, Tom? patawad po. Nalibang po ako sa paglalaro eh. Hindi ko po ng gabi na pala. Ha! Lagi na lang ganyan ang dahilan mo. Pakinggan mo. Kapag nahuli ka ulit sa hapunan, hindi na kita bibigyan ng pagkain. Opo, Tia Polly. Maraming salamat kay Tia Polly at tiniran ako. Amin. Kain na! Namigay ka ng mga patalastas, ano? Huh? Ako? Oo, sinabi sa akin ni Joe Harper. Sinabi ko na sa kanya huwag magbibigay dito eh. Ito yung gamot na sinasabi mo sa amin, ano? Opo, magaling po yung gamot na yan. Ito pala yon. Mukha namang mabisa. Huwag niyong sabihin magpapaloko din kayo. Ayaw maniwala ni Mary at Tia Polly sa gamot. Ang pinaniniwalaan nila, magkakabeke ako. Ayoko nga mamaga ang ilalim ng tenga ko. Mamamaga din yan kapag nagkabegay ka na. Hindi ako magkakabeke. Hay nako, magkakaroon ka rin kung dito ka matutulog. Hindi ako hihiga dyan ng 1 linggo. Pero mas madaling gagaling kapag nagpahinga ka. Hindi ako mahahawa sa sakit mo. Maniwala ka sa akin. Tom, saan ka pupunta? Gabi na. Shh! Babalik ako agad. Huwag kang maingay kay Tia Polly. Bakit yata tumagal ka? Pasensya ka na. Pero nakakita na ako ng karapat-dapat na tao. May salbahing tao rin pala dito. Ang pangalan niya ay Indian Joe. Isang Indian. Mukha siyang Indian, ngunit hindi lamang ako nakakasiguro. Pero tinitiyak ko sa iyong ang lahat ng tao dito ay takot sa kanya. Yan ba ay marunong tumupad sa pangako? Sa palagay kayo, darating siya ngayong gabi upang pag-usapan natin ang lahat. Ang tanging gagawin lamang niya ay kuha tayo ng bangka bukas ng hapon. $100 ang hinihingi niya. Huwag kang magbiro. Ito na marahil si Indian Joe. Magandang gabi po. Magandang gabi naman. Maaari nyo na po bang ibigay sa akin ng gamot? May $5 ka na? Ha? Di ba po ibibigay nyo na lang sa akin pag naubos ko ang patalastas? Ha? Sinabi ko ba yun? Nagsisinungaling lang po pala kayo. Hindi bata, nagbibiro lamang naman ako eh. Tumang pangalan mo, hindi ba? Ang akala ko kasi bukas ka pa darating. Ngayon na po, kailangan ko po eh. Naikalat mo na ba ang lahat ng mga patalastas? Opo, inabot ko po sa mga tao sa bahay. Marahil ay bibili na ng gamot ni Dr. Bellman ng mga tao bukas. Tiyak po, sabi nga po ng tiyak ko, gusto rin niya. Magaling, magaling. Oh, ilang patak lamang isang araw, ha? Maraming salamat po. Oh, siya, sige na. Sandali po. Abay, bakit? Meron ka pa bang sasabihin, Tom? Nakakapagsalita po ba siya? Ha? Labis na kasi ang kanyang katandaan. Kaya hindi na siya makapagsasalita. Konti lang po siya magsalita. Ha? Abay, bakit mo na itanong yan? Nung nasa labas po ako, narinig ko po kayong may kausap. Narinig mo ba ang mga sinabi ko, Tom? Hindi ko po narinig. Sigurado ka ba? Masama po ba kung narinig ko ang pinag-usapan nyo kanina? Hindi. Salamat po at magandang gabi po.
Huwag kang mag-alala, hindi niya tayo narinig. Lagi tayo nagkikita ngayon, ha, bata? Tama niyo! Babae man o lalaki, huwag po kayong magtulakan. Hindi po kayo maubusan ng gamot ni Dr. Bellman sa halagang $5 po lamang, mga kaibigan. Nang sumunod na araw, maraming taong bumili ng gamot ni Dr. Bellman. Nagulat ako dahil lahat ng bote ay nabili ng hapong yun. Ang dami. Tom, maaari bang matikman yung gamot mo? Hindi. Inumin mo yung gamot na bigay sa'yo ni Dr. Mitchell. Ang damot mo naman. Mabisang gamot to. Bilis! Pagod na ako! Sino na yan? Kaya mo yan! Hoy! Tumahimik kayo! Huwag kayong magulo! Iwan! Sabi na nagtitinda ng gamot, titigil sila ng mga 1 linggo sa bayan namin. Ang nangyari, bigla silang nawala ng gabing yun. Nawala rin si Indian Joe at walang nakakita sa kanilang sumakay sa steamboat. Ang hinala ng mga tao ay dinukot sila ni Indian Joe at maaaring pinaslang niya ang mga kawawang mabubuting tao. Pagkaraan ng ilang araw, maraming tao nagsabing hindi raw mabisa ang gamot. Para sa akin naman, hindi ako nagkabeki. Kaya mabisa pa rin. Dali na lang! Hindi na ako makapaghintay! Labas na dyan! Dali! Oh, bakit? Nasa loob pa ba si Tom? Hindi ko na po mapigil! Dali, Tom! Tom! Tom, lumabas ka dyan! Dali naman! Tom! Tom! Sandali lang! Sandali lang! Tom! Ano ka ba? Tom! Tom, dalihan mo Tom, sa ano akin! ba? Parang awa niyo na! Tom! Pabayaan niyo muna ako dito! Tom! Tom! Hindi nga ako nagkabeki. Nasira naman ang tiyan ko.